Sa wakas, nakaisa rin, nanalo din ang Gilas Pilipinas laban sa China. Okay? At tinambakan talaga nila. Mga 21 points yata yung lamang ng Gilas Pilipinas. At least sa huling game, naipakita nilang kaya pa nilang manalo kahit paano. Sayang, kung ito ay nagawa na yung unang mga game, baka tayo po ay sigurado makakapasok sa Olympic, di ba? Pero isa lang ito, tingnan natin kung ano mangyayari. At dahil dyan sa panalong yan, ay kaagad-agad po na nag-resign si Chot Reyes, yung coach ng Gilas Pilipinas. At yun pala ay talagang kanyang plano. Matapos nga po yung 0-4 na laban at yung batikos ng taong bayan sa kanya tungkol sa pagkatalo, ay siya pala bago nagsimula yung game ng Gilas laban sa China ay nagpaalam na at nagsabi na sa Samahang Basketball ng Pilipinas na lose or win, manalo or matalo doon sa China ay siya ay magre-resign. So dahil nanalo, tinuloy niya, nag-resign na siya. Okay? At hindi daw niya kaya ang batikos na ginagawa sa kanya sa social media at ng taong bayan at hindi rin kaya ng kanyang pamilya. Kaya nag-resign. Okay. Pero okay, nag-resign siya. Wala tayong magagawa. Kanyang desisyon yan. At yan ang big challenge sa ating mga opisyal at atleta na kumuha ng team or coach na makabagong style. Kasi pasintabi na, yung style kasi ni Reyes ay luma eh. Lumang game plan ang kanyang ginagawa. Pang-PBA ang kanyang galaw na coach. Kaya sa binabatikos, ito FIBA ito. International player. Mga players ng NBA ang makakalaban at kinakalaban ng Pilipino. So kailangan itaas ang level ng paghahanda, paglaban at mga game plan. Kasi inuulit ko, ang basketball po, team effort yan. Kahit anong galing ng players, kung hindi ka naman ginagamit ng coach, walang mangyari. Kung hindi maganda ang game plan, wala rin mangyayari. Ay ako lang, kahit nanalo tayo din sa China, sa aking sariling observation, marami pa rin kulang eh. Kasi ang nagdala lang man sa atin si Jordan Clarkson. Kung wala siya, talo na naman tayo. Kasi yung ibang mga players, wala akong nakitang magandang game plan eh. Si Kyle Soto, yung kanyang 14 points, sariling kayod lang eh. At yung ibang mga team, wala talagang play na para sa kanya. Si Kyle Soto, magaling yan kapag mayroong play na inilalaan sa kanya. Dahil yung kanyang kabataan, 21 years old, tsaka yung 7-footer, 7.3, ang taas nun, kaya niyang makipagsabayan. Pero hindi, dahil nga yung game ni Reyes, ang bola lahat papunta kay Clarkson. Lahat si Clarkson ang point guard, shooting guard, siya rin ho yung talaga nasa kanya ang bola talaga. So yung ibang mga players na malaki na sina Pajardo at iba pa, yung kanilang style, sariling kayod para lang sila nakakapuntos. Okay? Yung iba, although magagaling yung mga players, sayang nga eh. Ngayon nga po, nag-resign na. Tingnan natin kung anong mangyayari dyan. Big challenge ito dahil nga po sa September 23, abay malapit na yan. Yan linggo na lang. Yan naman po yung ASEAN game na kalahok din ang Pilipinas at sa China gagawin. Ngayon ang tanong, sino kaya ang magiging head coach? Kasi sinabi ni Tim Cone na gusto rin ng mga Pilipino mag-coach. Sabi niya pag umalis, nag-resign si Chot Reyes, susunod siya. O paano ngayon? Mapipigilan ba si Tim Cone? Baka magaling na coach siya. So, ayan po ang ating paniniwala. Ewan ko kung ano yung masasabi. Itaas ang level. Kasi pag yung style PBA, wala talaga manonood at wala tayong panalo. Inuulit ko. Si Clarkson lang ang nagdala talaga doon sa game natin sa China. Kung wala siyang mga 3 points na pinakawalan, talo. Kasi hirap na hirap maka-penetrate yung ating mga local players. Kasi nga, kulang sa game plan kung ano talaga ang papel nila. Ang mga players po lahat professional, ang mga players lahat magagaling. Ang importante dyan, ano ba ang gagawin nila? Ano ba ang iuutos sa kanila ng coach? Yun po yung buhay doon. Di ba?
Ngayon, nag-resign si Reyes, okay lang. Talaga namang hindi na pwede yung kanyang style sa international. At kung ang kanyang dahilan ay personal dahil binabati ko siya, natural. Hindi humaiwasan kasi daladala ng mga basketballistang ito ang pangalan ng Pilipinas at pangalan ng Pilipino. Kaya nga ang Gilas Pilipinas. Although ang nangapital at gumagastos dyan yung samahan ng basketball sa Pilipinas. Dapat yung SBP yan. SBP yan. Magbago rin kayo. Iwasan na po yung something na may tao-tao, bata-bata. Katulad yan, nadinig ko po na yung ibang mga players nila hindi na rin sasali sa Gilas. Babalik na sila sa kanilang mga team. O di, 3 weeks na lang, ASEAN game na. Hindi na naman tayo organize. Maghahanap na naman ang coach kung sino, maghahanap na naman kung sinong player ang gagamitin. Meron ang naka-standby dyan, pero kulang. Yun ang laging kulang sa atin, paghahanda. Lagi tayong bitin. Ay yung ASEAN Game, FIBA, Olympic, kung ano-ano, lahat yan ay nakarecord sa buong mundo. Alam ng lahat kung kailang gagawin, kung anong taon at saan gagawin. So dapat yun ang pinaghahandaan. Tayo, laging gipit sa panahon. Itong Gilas Pilipinas na sumabak sa FIBA, talagang napakaigsi ng panahon ng kanilang pagsama-sama at mag-practice. Si Clarkson parang 1 week before bago nag-umpisa, saka lang siya dumating. 2 days before, saka lang nagawa yung Magic 12 na lineup. Tapos ito ngayon, parang back to zero, walang coach, ang mga player hindi na alam kung sino, pero ang laro ay ilang araw na lang, lalaban na naman. Yan ang maging aral. Hindi kasalanan ng mga players ito. Kasalanan ito ng mga organizer. Kasalanan ito ng mga sports official. Kasalanan ito at pagkukulang ito ng mga nasa likod ng sports. Especially ang basketball. Laging kulang. Ang basketball kasi napakahirap paghandaan ito kasi team ito. 5 players, 12 players kung ilan ang paghahandain mo. Hindi katulad ito ng boxing. Pag boxing, katulad ng Manny Pacquiao, si Pacquiao lang ang maghahanda. Siya yung focus ng coach, si Pacquiao lang. Lahat gagawin niya. Pero ito, basketball, 5 sila O lahat ng players ng basketball, dapat ma-practice at masanay silang lahat. Yun ang malaking pagkakaiba. Kaya dapat, mas mahaba ang pagdalaan ng panahon para sa ensayo, para sa bonding, para sa chemistry, para sa pag-oorganisa. Hanggat hindi po nababago ang mga organizer sa sistema ng pagre-recruit at paghahanda, mahihirapan tayong magtagumpay sa lahat ng mga international events. Para tayong PBA lang. Bukas ang laro, ngayon lang ang ensayo. Tapos gusto champion. Ano ka? Hello? Hindi ganon kadali. Okay? Ngayon, naku, maghahanap pa ng players na gagamitin sa SEA Games. Ilang tulog na lang. Good luck sa ating lahat.